Hi guys, Kuya Ro ulit ito. Continue lang natin yung series kung saan in-interview natin yung mga kuya natin on how they realize that they are a trans man. Kailan nila nalaman na hindi sila babae o yung puso nila at isip nila ay hindi babae. Yon, storytelling din na maaaring makatulong sa inyo kung confused kayo sa identity nyo. Ang story na maririnig natin ngayon ay kay Kuya And disclaimer lang, meron ditong mababanggit na these topics na maaaring maka-trigger sa inyo. So, simulan na natin. So, yan, guys. So, ayun Kuya name and pronouns din. I and my pronoun is he, him, and his. So, ayun. Ayun, so, tanongin din natin si kung ano lang naman short story, paano niya na-realize na trans siya. And then, siguro, mamaya magbibigyan siya ng one tip or some tips for you para ma-realize nyo ba kung kayo ba ay trans or not. So, yeah, take care of it. I've been waiting for this na makapalab talaga. So, ayun. Sa akin, ang haba ng proseso na pinagdaanan ko. Kasi, ayun nga, identity crisis ako for at least 2 times talaga. Kasi, grabe, kasi you really have to find yourself bago mo masabi na eto talaga ako. Kasi, ayun nga, so at first, akala ko nga rin na, baka hindi ako yun. Nag-doubt din ako kasi syempre magte-turning to black and white ka talaga. Kasi nahanapin mo talaga na kung sino ka hanggang sa you finally found yourself na eto talaga ako na sa second time doon ko na-realize na eto talaga ako, dito ako masaya sa ginagawa ko. Masaya ako kapag kasama ko yung mga brothers ko. Masaya ako kapag nandito ako sa mundong to. Kesa sa dati na lagi akong parang may anxiety na pag ginawa ko ba yung ganitong bagay, magiging masaya ako. And laging paniniwala ng mga 90s dati na kapag nakatikim to ng lalaki, baka maging babae to, magbabago yung isip niya. And yung, tawag ito, yung breast surgeon ng mother ko, sabi niya sa akin na, I'm sure, there will come a time na magiging babae ka pa. No? How come you're so sure? Sabi ko, no, I have decided. And, hindi siya yung ganun hindi ganun yung proseso na magiging babae ka pa rin at the end, and para sa kanila, babae ka pa rin. No, kasi, alam mo, kung ganun, yun, views lang nila yun, pero, ako, nakilala ko na yung sarili ko for, 32 years I've been living in this world Talagang, kinilala ko talaga lahat ng proseso, pinagdaanan ko talaga, as in, nagka-boyfriend din ako, lahat talaga. Pero hindi talaga ako yun. And, malalaman mo talaga kasi sa sarili mo kung saan ka magiging komportable. Diba? Kasi, ang tagal din Biruin mo, ginagawa mo yung bagay na hindi ka masaya, parang nag-explore ka na lang din talaga na pag ginawa ko ba to, may papupuntahan ba, may magiging worth it ba siya, ganun. Kasi, naging talagang, ang dami ko rin talagang pinagdaanan, lalo na yung hindi ko na-expect yun na marirape ako, ganun, diba? So, wala rin naman may gustong mangyari yun. So, and, biruin mo rin, sa time na yun na dumaan sa buhay ko, sino ba naman mag-aakala na yung 4 years muse nila, di ba? 4 years kang muse sa high school, oo. Tapos, yun nga, lagi nila iniisip pa sa akin ng iba na, siguro ito, playgirl to, gano'n. So, tapos, yun nga, and all boys lahat ng kapatid ko, and yun na sabi nga nila, ikaw na nag-iisang prinsesa namin, tapos ganun pa, sabi ko nga sa kuya ko, kuya, ito talaga ako, and this is the real me, and I don't have to hide anymore, kasi nakakapagod din naman. Sobra. Yeah, nakakapagod. Actually, hindi parang, ayoko na, parang gano'n. Parang talaga na, ang hirap talaga na tago sa closet, sabi nga na, closet, di ba? Ang hirap magtago talaga na
na lagi mong, parang laging may anxiety na baka malaman nila na ano talaga ako, ganun. Pero hindi talaga ako yun, ganun. Lalo na nung bago ako mag-out sa barkada ko, sa grupo talaga na. Kasi ano sila, they are more likely girls and mga babaeng bakla, mga ganun. So, nahirapan din talaga ako mag-out kasi grabe, paano ka nga ba mag-out ng ganun puro babae, tapos, diba, kapag magkakasama kami, siyempre may iba, Ang hiyaan yun parang, napaka-comfortable na nila sa'yo. Kasi parang iniisip mo rin na baka may magbago once na ako mag-out as a guy. yes, Mahirap. yun din yung hesitant ko noon na baka maging awkward sa kanila, kasi di ba siyempre lahat, minsan yung mga uso sa kanila yung, Hawakan. yung ayalagay nga yung pa-support nga ng bra ko, or yung di ba, yung kung ano mang isusuot. Ganun, minsan may mga nakakasabay pa ako maligo. So, awkward ni talaga, di ba? So, nahirapan talaga ako, lalo na yung may tropa ako na super close ko talagang siya, na girl talaga. Tapos yun nga, nung nag-out ako, naging awkward sa amin. Kasi kami super close, hindi ko na-expect na nung mag-out ako, siya yung magiging awkward talaga. Kasi, di mo yung kung girl na girl, tapos lagi ko siyang kasama, ganyan. Tapos yun, naging awkward talaga hanggang sa, dumating sa time na, nagkaroon pa kami ng awkward situation, like sa school, kasi nagpasama siya sa akin sa games na, ayun nga, sa Distoria, din, ayun. Hindi ko na-expect na magiging story pa pala yun na kaka-awkwardan namin. Kasi, ang akin lang naman is to protect her na syempre nasa masigib kaming lugar and I don't want her to be hurt. Kasi expected naman natin kapag nasa division. Madaming tao. Maraming Lalo na tao. dati. Oo. Na pwedeng pag crowded na pwede kang matutukan ng hilyo, barel, or whatever. So I was just protecting her. Pero ang nangyari pala is nipuan niya ako. So, oh my God. Sabi ko, I will never do that to you kasi ako lang naman is to protect you kasi ako yung kasama mo and you are my responsibility during that time. So, if something happens to you, babalik sa akin, di ba? Kasi ako yung kasama. So, ayun nga, hindi ko ina-expect talaga na magiging issue pa siya pati sa school namin na grabe. Parang ang na, Diba? good intention pero ayun, na-misinterpret ni ate girl. Okay ba kayo ngayon? Or Naging okay naman na kasi nag-sorry rin naman siya. Nag-sorry rin naman ako sa kanya na misinterpret na pala yung part na yun. And yun nga, nakakatuwa lang rin kasi nga, mas naging open kami sa isa't isa kasi nga, di ba? Close naman na kami before pa ako nag-out. So, yun nga. Yun nga lang, medyo nagkaroon ng words. parang naging maliit na bump lang yan. Okay, yeah. Hindi naman. Yun lang, marami rin talagang changes na, na kailangang pagdaanan. And hindi siya basta-basta. Like sabi nila na, magpa-trans. There's no such a word at mag-iaras. Lagi kong inaano yan dito sa channel. Although ginagawa ko siyang laging title kasi yun yung alam ng majority. Pero It's alright. Kasi honestly, we all know that it works and it's effective. Yeah, kasi ako, gusto ko na sana i-try dati pa. Kaso lang kasi nauudlot kasi I have to hide myself again for the last time. Pero as a man, kasi sa workplace namin, nahirapan ako i-out yung sarili ko naman na trans man. Pero na-realize ko na there are two things talaga na pwede mo rin talagang gawin, stealth and out. Kasi there are difference din talaga. Kaso lang sa stealth naman, there are mas marami kang naging anxiety kasi pag nalaman nila na trans ka. although it's totally fine naman, lalo na kung hindi safe for you. Pero kahit anong gawin mo, it's totally okay naman. Nasa sa'yo naman yung buhay mo yan. Gawin mo kung saan ka sasaya, kung saan ka komportable. Yes. Kasi sa akin, during that time, it's a red flag kasi hindi ko na-expect that it will be a dorm type setup. Parang ganito.
Oo, hindi ko in-expect kasi Magkakasama. ang pagkakaalam ko lang is individually yung room namin for the employee. So, I have to hide myself kasi for the whole unit, kami magkakasama. And, di ba, ano nga, minsan nga, baka inisip nila, bakit hindi mo ito, ano, di ba ito nainitan? Minsan, nakauhagi sila lahat, pero ako, naka-t-shirt na pares. Tapos may point pa, bakla ba to? Oo, yung gano'n na, baka mamaya, inisip nila, bakala ako. Gano'n, so, Pero wala namang masama sa pagiging bakla, okay? yeah, minsan nga, alam mo pa pagka, di ba, tapos when it comes to birthday, magtataka sila, bakit ganun yung name? Ang babae ka. Oo. As yung sabi ko na, bakla po talaga ako. Kasi minsan hindi sila naniniwala kasi you have a very low voice, tapos you have years, tapos iisipin nila na, ayun nga, bakit ganun yung pangalan mo, di ba? So, yun nga. Sinasabi ko na lang din sa na gano'n. Kasi para, to make the story short, para hindi na sabihin na, paano kasi yung ganito? Baname yan, di ba? Sabi nga lagi ko sinasabi, unique tayong lahat. So, walang timeline, wala talagang, tayo lahat, magkakaiba. Yes. We have our own uniqueness talaga. Yeah. Yung pagkakaiba ng isang tao, like, siya, kung kailan niya na-realize yung pagkakabuo ng sarili niya, na, eto talaga ako as Ro, di ba? Like, eto talaga ako as akala ko dati, just ganun talaga ako. Kasi, I'm, first of all, wearing this, men's outfit. But then, since place ako na identity crisis, ang daming nagsasabi na, backstory na, baka mamaya iba na naman to. Baka mamaya talagang confused lang talaga siya. Ayun, yun yung sinasabi ng mga kababata ko dati na baka confused lang siya. Sabi ko. Well, nung nag-decide ako na ito na talaga ako, and hindi naging madali kasi kahit yung family ko, kasi nga, since alam nilang 2 beses ako na identity crisis, mahaba rin talaga yung naging proseso dahil si mama, lalo na syempre, yun din yung talagang mahirap sa atin kasi healing natin. Mahal natin sa buhay. Yes, and sobrang, lalo na ako kasi close talaga ako kay mama. So, naging mahirap talaga na sabi nga, sana magkaanak man lang daw ako. Ganun. So, Ang ginawa ko, since kahit 2 beses ako na identity crisis, nagkaroon ako ng boyfriend, tinry ko talaga kung mahabuo man kami ng boyfriend ko, pero wala. Hindi talaga ako yun. And thankful talaga ako na nahanap ko yung sarili ko as, eto talaga ako talaga kasi doon mo talaga marirealize yung happiness na sinasabi as kung sino talaga yung buong pagkatao mo as ikaw. So, ang meaningful ng conversation na to, bakit kailangan short? Gusto ko pa. Yun. yes. Yeah. So, I think one tip para sa mga like questioning kung sila ba ay trans or not. Research and ano ba talaga yung differences kasi laging nako-compare yung mga transgenders, yung mga straight, laging nako-compare. Lalo na rin yung mga differences ng lesbians at saka ng transgender man, diba? Saka ng gay at saka ng transgender woman, laging nako-compare talaga. So, mas maganda talaga na learn more and research. Thank you. Thank you rin, Ro, for this opportunity. Yeah, gawin natin ulit to. Yes. Ayun lang guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. Please like kung nagustuhan nyo. Ayun, kung di nyo pa napanood yung mga naunang video, click nyo ito para sa playlist na yon. And yun, kung di pa kayo nag-subscribe guys, ano pang inaantay natin? Mag-subscribe na. Hindi, joke lang, subscribe lang kayo kung gusto nyo ng mga ganitong content. So, yun lang. Kita-kita tayo sa next part.